iingatan ng Diyos ang ating pag-iisip at ang ating puso kay Kristo sa lahat ng kabalisahan na nakakabalisa sa atin. Hindi tayo magpapakamatay, hindi tayo masisiraan ng bait, hindi tayo magwawala, hindi tayo tatalikod. Bakit? Pagka nakilala at naipakilala natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan sa pamamagitan ng panalangin at mga pagdaing, kalakip ng pagpapasalamat sa Diyos, ibibigay ng Diyos yung assurance na yon ng kapayapaan sa atin na hindi masayod ng pag-iisip at iingatan niya ang ating mga puso at pag-iisip kay Kristo. Iingatan ng Diyos ang ating puso, ang ating kaisipan kay Kristo Jesus. Pagka na kay Kristo ang isip mo at puso, nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos, mas mahigit yung kaysa sa nasa kahadiyero. Mas mahigit yung kaysa sa nasa safety deposit box ng bangko. Pagka ang ating pag-iisip at yung ating mga puso'y iningatan ng Diyos kay Kristo, nakakatiyak tayo ng pag-iingat ng Diyos na yun hindi magbubunga sa atin ng masama.
gusto ni Kristo, magtiwala ka sa Diyos. Ano ba yung mga ikinababalisa ng tao? Basahin natin sa Mateo, Kapitulo 6. Alin po ba ang mga kabalisaan natin? 6:25, pakinggan nyo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangagahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Nakita nyo? Ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Sa makatwid, nakakabalisa talaga yung pamumuhay. Paano ka ba mabubuhay? No? Sabi niya, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Di ba mahigit ang buhay kaysa pagkain? Ang katawan kaysa pananamit? Masdan ang wika nyo mga ibon. Hindi naman sila nagtatanim, hindi naman gumagapas yung ibon, hindi rin naman nagtitipon, wala silang rep, wala silang bodega, pero walang namamatay ng gutom na ibon eh. Alam nyo, wala pa akong nakitang ibon na namatay sa gutom, maliban doon sa ikinulong at hindi pinakain. Pero pawalan mo yan. Kasi, ibon mang may layang lumipad, ulungin mo at umiiyak. Ayan. Pero yung ibon na lumilipad, nakakalaya, ay hindi problema pagkain dyan. Pwede siya kumain ng dahon, hindi siya mamamatay ng gutom. Pwede siya kumain ng gagamba, pwede siya kumain ng mga uod. May ibon kumakain ng isda, no? May ibon kumakain ng grains, yung palay, mais, kung ano man yung grains na pwede niyang makuha. Kaya, ang ibon, hindi man maghasik, hindi man magbangan, hindi man magbodega, pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila, sabi ng Panginoong Jesus? Mahigit kayo sa kanila. Sila nga hindi nagtatrabaho, pinapakain ng Diyos eh. Eh ikaw pa, nagtatrabaho ka naman. Lalo ka naman makakakain. Diba? At doon sa susunod na talata, alin sa inyo ang sa pagkabalisa makakapagdagdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Halimbawa, lagi ka ng balisa. Alam nyo, hindi ka nga makakadagdag sa buhay mo yun eh. Pag lagi kang balisa, magkakasakit ka, madidepress ka, magkakasakit ka sa puso, magkakaroon ka ng anxiety, magkakaroon ka ng nervous breakdown. Kaya nga bawal ni Kristo yung mabalisa ka eh. Ang gusto ni Kristo, magtiwala ka sa Diyos. Kasi yung Diyos, yung ibon nga na hindi naman nagbabangan, hindi nagtatanim, pinapakain niya, ikaw pa ang hindi niya pakainin. Tinuturuan lang tayo ni Kristo ng pananampalataya sa Diyos na huwag tayong mabalisa. Ano gagawin natin? Manalangin ka. Yun ang nasa 4:6 eh. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, ang lunas po sa balisa, panalangin.